watching ETVN Philippines. Kaya nagkaroon ng political meaning kasi obviously, para mangyari yun, dapat makinig ang Estado sa simbahan. Beginning in the 1700s, yung French Revolution, may iba't ibang revolution, nandun na ngayon yung separation of church and state na gusto ng mga ilang mga atheist, agnostic, rationalist, ganyan, na walang kinalaman ng relihiyon sa pagpapatakbo ng lipunan. Dapat yung religion, private matter lang yan. So, nangyari sa mga Katoliko, yung championship of the devotion to the Sacred Heart became a code word for dapat ang Estado, dapat ang gobyerno nakikinig sa turo ng simbahan. Kaya, noong 1956, nung ang Pilipinas kinonsecrate ni President Ramon Magsaysay to the Sacred Heart, nagalit ang mga Protestante at ang mga Aglipayan. Sabi ni, ano pa nga na Aglipayans even went so far as to issue a statement saying na wala kaming kinalaman dyan sa consecration of the Philippines to the Sacred Heart. Hindi kami kasama dyan. Kaya natatawa ako kasi doon sa kanilang katedral ngayon sa Manila, sa Santa Mesa, pag pumasok ka doon, may malaki silang statue ng Sacred Heart sa gitna. Parang back to you. Parang nakalimutan nila kung ano sinabi nila dati, no? Pero ganon, no? Nagkaroon ng ganong klaseng parang political coloring. At sa totoo lang, hanggang ngayon naman, hindi pa naman dapat natin nakakalimutan. Turo talaga ng simbahan yun. Turo ng simbahan na dapat yung the gospel, the teachings of Christ, which are of course encapsulated or summarized in the teachings of the church, dapat that should permeate all of society. Yung love is not just for individuals or for our private lives. Our love for God should manifest itself in not just individuals, but the government itself, the state itself, acknowledging Jesus Christ. Because otherwise, pag pinaghiwalay natin yung pribadong buhay sa buhay natin sa lipunan, masasabi mo ba talagang mahal natin si Kristo? Pero mo sinabi, mahal lang namin si Kristo in private but not in public. Yes. Inconsistent. Actually, So, unique yung unique na nga din itong devotion na to kasi kung iisipin mo, the devotion itself, magde-devotion ka sa mismong Diyos, si Kristo. It's not like any other devotions na sa mga saints. Ito, diretso ka magde-devotion talaga sa Diyos. So, hindi na talaga po pwedeng iwalay. Yes. Tsaka wag din po sana natin we are guided by the Holy Spirit, di ba? Wag din natin sabihin ng gano'n. parang pinalala. Pinaalala ka ba? Hindi, yun din kasi ang nawawala ngayon sa current times natin, which is yung mga turo ng simbahan kasi hindi pinakikinggan. Tingnan mo naman kung ano nangyayari ngayon, di ba? Yes. Generation. Kaya siguro is a message for us na also na i-dedicate pa natin yung nangyari sa Pilipinas sa puso ni Jesus. Pati mo, di ba? Holy Spirit, guide kung ano mangyayari sa estado ng Pilipinas. Yung totoong Holy Spirit. Yes, oo. Totoo. Ayos po. Gusto ko lang balikan ulit kasi yung origins ng Sacred Heart. Kasi meron din naman biblical origins. Yun. Although, yung biblical origins niya are not, hindi yung literal na makikita mo na dapat magdeposyon sa Sacred Heart of Jesus. Letra po letra. Kasi sabi naman ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi lahat ay mababasa. Kasi kung mababasa na, hindi na kakasya yun para isulat pa lahat ng nagawa ni Kristo. Oo. Kasi tayo mga Katoliko, sa sobrang pagpapahalaga natin sa banal na kasulatan, talaga sinusuri natin to from all angles. Yes. Hindi lang yung diretsahan at literal na ibig sabihin. Tinitingnan rin natin yung simbolismo, tinitingnan rin natin yung mga implikasyon ng mga nakasabi sa Biblia. Yes. Kaya sa totoo lang, tayo mga Katoliko, ang mas tapat
sa banal na kasulatan. Kasi ang turing natin sa Biblia, salita ng Diyos na napakalalim at napakadami ng sinasabi. Hindi lang yung obvious na meaning, kundi yung mga yung mga implications at yung mga iba pang sinasabi dito na ating matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagdidilay. Ang Biblia para sa atin hindi textbook. Word of God talaga siya. Now, dito sa sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 19, verse 34. Nandun yung chapter 19, verse 34. Ito yung pumanaw na ang ating Panginoon sa krus at siya'y sinibat. Sinibat siya at gayon may sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at biglang may umagos na dugo at tubig. Anong significance nun? The fact na lumabas yung dugo at tubig means ang tinamaan ng sibat ay yung puso niya. Puso. Oo. Hindi yung tagiliran at umabot sa puso niya. It pierced the heart of Christ. So, ang ang makita natin dito is yung kano katindi yung suffering ni Kristo for us, yung sacrifice ni Christ for us. Isipin niyo, Diyos siya. Diyos ang nagkatao. Pero pinayagan niya na ang kanyang puso ay masibat para lumabas yung Dugo at tubig. At dito, yung mga santo, sa kanilang pagninilay, kanilang dinikit yung tubig na yon sa tubig ng bautismo. Pero doon din sa paulit-ulit na sinasabi ng Biblia tungkol sa living water, no? Which has many meanings sa scriptures, no? Yung the living water of grace, the living waters of I'll just read one example sa John. Sa John chapter 7, verse 37 to 38. Tumayo si Jesus at pasigaw na sinabi, "Lumapit sa akin ang nauuhaw at uminom, ang nananalig sa akin. Gaya ng sinabi sa kasulatan, bubulwak mula sa kanyang sinapupunan mga ilog ng tubig na buhay." So the water that flowed from the heart of Christ, kinabit ng mga santo dun sa kumbaga, in-identify nila yon with the living water that comes out of all who follow Jesus. So, sa tayo mga Katoliko magbasa, talagang mahilig tayo sa symbolic at typological reading. Again, that's for another episode. Mahaba-haba. But it's a much richer way of reading the scriptures kesa yung saan nasusulat ng diretsa. Parang, kung mabasa ko, talo ka! Sounds familiar, di ba? ayun. So ngayon, yung mga santo, habang pinagninilayan nila yung puso ni Kristo na siyang pinagmulan ng dugo at tubig. Talagang doon napapaalam palalo yung pagmamahal nila kay Kristo. Kaya unti-unti nagkaroon ng debosyon sa puso ni Kristo kasi simbolo siya ng kano kalalim ang kanyang pagmamahal sa atin. So in a way, yun ang Bible, yun ang biblical origins talaga ng devotion to the sacred heart. Now, obvious naman na may puso si Kristo kasi tao siya, di ba? Sabi nga may puso eh. May tuhod ba? Baka sabihin, saan nasusulat sa Biblia na may puso si Kristo? Wala naman nakalagay. Kailangan bang nakasulat yun? Yun. But the thing is, yung puso na yon ay nabanggit ko nga kanina, united sa kanyang pagka-Diyos. But there's one last thing I want to add. Si Kristo, Diyos at tao. Dahil Diyos at tao siya, yung kanyang pagkatao, pwede mo sabihin na yung pagkatao niya, perfecto din. Merong perfection. Kasi, in order to be worthy of being united to the divinity. So, wala siyang kasalanan. Pero ang isang medyo nakaligtaan na rin turo ngayon
ng magisterium ng simbahan, yung kanyang feelings at yung mga emotions ni Kristo were actually more sensitive than that of any other kasi they were perfect. Yung ano niya, yung faculties of sense niya, of emotions, were more perfect than that of any other human being. May gusto lang akong basahin sa inyo mula dun sa encyclical na Horietis Aquas ni Pope Pius XII. Ito yung encyclical niya noong 1956 din tungkol sa Sacred Heart. Kasi noong 1950s, napakatindi ng devotion to the Sacred Heart noon. So nakalagay dito, the heart of the incarnate Word is a symbol of that divine love which He shares with the Father and the Holy Spirit. It is, besides, the symbol of that burning love which infused into His soul enriches the human will of Christ and enlightens and governs its acts by the most perfect knowledge, derived both from the beatific vision and that which is directly infused. And finally, and this in a more natural and direct way, it is the symbol also of sensible love, since the body of Jesus Christ, formed by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, possesses full powers of feelings and perception, in fact, more so than any other human body. So yung katawan ni Kristo, talagang ano siya, pwede niyang sabihin na created talaga for suffering It was created for suffering. Talagang hindi kontento si Kristo na masugatan lang ng konti. Talagang willing siyang indanas yung napakatinding paghihirap, all the possible suffering. And his body was even made in such a way na talagang kumbaga it can take so much suffering and he will suffer so much suffering para sa ating lahat. Kaya pag naisip ko yung dugo at tubig, di ba? Isipin mo, napakatindi siguro nung suffering niya for there to be water coming out. So, have you ever wondered bakit may tubig? Doon sa doon sa pagtusok sa kanya. Kasi may napanood din ako sa socials na if you raise your two hands, yung flow sa body mo, baka kasama ng blood or kasama ng water, magko-collect dito sa middle part of your chest, di ba? So, ibig sabihin, baka pag tinusok, doon din lumabas yung dugo na may kasamang tubig. Di ba mayroong nabasa sa Bible, yung nag-Bible study the last time na magkasama ang tubig tsaka dugo? Oh, meron nga brother. Sabi nga dito sa unang Juan 5:6, itong yang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo sa makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at dugo. At tumalon tayo dito sa 8, sapagkat may tatlong nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito'y nagkakaisa. So, ang galing na it goes hand in hand talaga ng tubig tsaka yung dugo. Parang yung image din nung sa Divine Mercy. Divine Mercy. Ang galing. So, consistent talaga, no? Pero one best thing na pag-usapan natin when it comes dito sa topic ng Sacred Heart is yung 12 promises. Oo, parang narinig ko yan. May 12 promises kasi ang Sacred Heart of Jesus. So babasa ako ng isa, sabi dito sa may number 5. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. So, yung mga mahilig sa prosperity gospel, hindi nyo na kailangan too much blessing. Just only have a devotion to the Sacred Heart. And then, ibebestow na sa atin yung too much abundant blessing. And then also, let's focus on the number 10. Yung number 10 na promise. Maganda yung number 10 Sabi dito sa may number 10 promise is... Sa Padre Christian. I will give to priests the gift of touching the most hardened hearts. So, may pagmamahal talaga yung Diyos sa mga pari. Kasi di ba yung mga pari, sila yung mga sumunod sa mga apostoles na sila yung naatasan na magturo at dalhin tayo sa langit. So, siguro number 1 challenge nila, yung mga tao na matigas ang puso. Kaya si Kristo na mismo nabigay ng solusyon
magdebosyon ka sa kabanal-banalang puso ko at bibigyan kita ng lahat ng grasya na kailangan mo para mapangatawanan mo yung mission mo na mag-convert ng mga souls. Okay. Ito, I like the number 11, Pea Barro, bro. Siguro basahin muna natin lahat ano yung... Sige. Ito muna yung number 11 man na bro, no? Ang ganda. So, bagay na bagay sa ginagawa natin ngayon. Number 11, those who shall promote this devotion shall have their names written in my name. So, yun. I believe dahil sa ginagawa nating talk about Sacred Heart, siguro yung pangalan natin siguro na kay Kristo na. Nakasulat na sa kanyang mga puso. So yun mga kapatid, siguro para na rin sa in connection dito sa pinag-uusapan natin sa Sacred Heart, magandang pag-usapan din natin yung 12 promises of having a devotion to the Sacred Heart of Jesus. And siguro pag nilay-nilayan din natin isa-isa yung mga promises na yun. No? So I will read, no? Number 1, I will give them all the graces necessary in their state of life. So una pa lang, all necessary graces kagad yung ibibigay sa atin. Second, I will establish peace in their homes. So that's a great promise. Sa loob ng bahay, meron ka ng kapayapaan na matatamo from having the devotion. Number 3, I will comfort them in all their afflictions. So, binigyan ka na ng kapayapaan, kinomfort ka pa ni Lord. Sobra-sobra yung pagmamahal sa atin ni Lord. Kulang na lang kinarga. Kulang ang gana. Oo, binigay na sa atin lahat eh. Number 3 pa lang yon. Number 4, I will be their secure refuge during life and above all in death. So, binigyan ka na ng kapayapaan, binigyan ka na ng comfort, ginawa mo pa security guard si Lord, diba? Number 5, I will bestow abundant blessings upon all their undertaking. So, hindi mo na kailangan yung prosperity gospel. Yes. Oo, magkaroon ka lang ng devotion. Number 6, sinners will find in my heart the source and infinite ocean of mercy. Then, number 7, lukewarm souls shall become fervent, sabi dito. Then, number 8, fervent souls, in connection to sa number 7, fervent souls shall quickly mount to high perfection. Number 9, I will bless every place in which an image of my heart is exposed. Siguro ito yung madalas nating nakikita sa mga gate ng bahay, merong picture ng Sacred Heart. Tapos sa mga parishes din naman, mga brothers, meron din. Then number 10, I will give to priests the gift of touching the most hardened of hearts. Actually, kanina naririnig ko si Brother Christian, meron siya mga thoughts about this, sa number 10. Parang di ba nung pinag-usapan natin yung origin ng devotion, may special parang bubog yung si Kristo sa mga pari. Kasi yung mga pari, sila dapat yung pinaka nagmamahal sa kanya. Yung mga pari, mga religious, sila dapat yung pinaka nagmamahal sa kanila. So yung kasalanan nila, yung pagiging lukewarm nila, pagiging malamig ng puso nila sa kanya, yun isa sa mga pinakamalaking bubog ni Kristo. So ito, parang para solusyonan yon dahil si Kristo na mismo nagbigay ng solusyon. Bibigyan niya ng grasya yung mga pari mismo na mapangatawanan nila yung mission nila bilang magtuturo, bilang mga successor ng mga apostles. So, siguro number 1 challenge sa mga pari, sa lahat ng mga nagpe-preach ng gospel, is bakit hindi sila nakikinig sa akin? Bakit matigas ang puso nila? Di ba parang very clear na dito na sa Bible pero walang effect. So, ang solusyon pala ay pagdedebosyon sa Sacred Heart of Jesus para maging effective yung apostolate natin. Yun, diba? Ang ganda. So, tuloy natin ang basa. Number 11, those who shall promote this devotion shall have their names written in my heart. Yun, nakasulat na pangalan natin sa puso niya. Nakasulat na. So, we hereby promote ang Sacred Heart. And then number 12, I promise you, in the excessive mercy of my heart, that my all-powerful love will grant to all those who receive Holy Communion on the first Fridays in 9 consecutive months the grace of final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving their sacraments,
My divine heart shall be their safe refuge in this last moment. So ito pala yun, yung discussion. Actually, instruction yata ito talaga kung paano gagawin yung devotion to the Sacred Heart. Pero ang galing na binabasa ko, may nakasya ko doon na kahit, tama ba, if mistaken yung, kung hindi mo pa gawin yung ibang sacraments, tama ba? So, parang blessed ka na rin. Basta attend the nine consecutive first Friday. Hindi nga lang 9 di ba? We have 12 months. Di ba? 12 months. Actually, oo. Doon sa mga other devotees talaga. One thing to keep in mind when looking, for example, at 9 First Fridays, ganyan is it's good. These promises are very good. But ultimately, yung promises are just, ito yung pwede mo sabihin motivators ng ating Panginoon for us to undertake the devotion. Pero yung devotion natin should not be minimalist na, nagawa ko tayo 9 First Fridays, quit sa tayo, Lord. Bigay niyo sa amin 12 promises, 12 promises. Ganun. Dapat yung spirit is continuous. The 9 First Fridays ultimately are intended to bring us further into the devotion. Kumbaga, pag nagawa mo na yan, pagpatuloy mo na. Ituloy mo na yung devotion in one way or another. Kahit yung kahit yung tinatawag natin na morning offering. In its shortest form, kasi there's a longer form din natin sa apostolate of prayer. No? In its shortest form, it's simply, My Jesus, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, and in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world, I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this day for all the intentions of your Sacred Heart. As yung sa apostolate of prayer, medyo mas mahaba pa na iba pang intentions. But the point is, at least yung i-offer man lang natin lahat ng prayers, works, joys, and sufferings of each day to the Sacred Heart. Siya nang bahala what to do with what we offer to the Sacred Heart. Yun yung ating goal dapat, which is to live with devotion, to live this devotion daily for the rest of our life. Hindi, like First Fridays, Lord, 12 promises. hindi pwedeng gano'n yan. Hindi pwedeng gano'n lang. So, let us hope for the 12 promises, but in the spirit na we're doing this because we love Jesus Christ so much. We are inspired by His love for us, and we want to make reparation for the coldness and the lack of love that others have for Him. Tsaka isang magandang bagay din sa mga promise na to, no? Hindi kasi siya parang pag gawin mo to na isang like thing A, makukuha mo yung reward. Kasi yung act at reward, very connected sila. Parang sinabi ni Lord na, maligo ka para maging malinis ka. So yung mismo paggawa mo ng devotion sa Sacred Heart, yun mismo yung maglalapit sa'yo sa Diyos. Yung imagine, pag every month ka nag-confession at nag-communion, sa tingin mo ba may chance na mamamatay ka ng walang final perseverance kung loyal ka talaga sa devotion na yan? So it's the devotion itself that brings the promises kasi connected talaga sila. So pag sinunod mo lang yung whole spirit of the devotion, ox ka na. Yes. Kaya na-amaze din ako sa grupo na Apostleship of Prayer. So sila yung mga grupo na laging may, if I'm mistaken may devotion sa Sacred Heart of Jesus kasi they always have a meeting and prayer tuwing first Friday of the month. And nakikita ko itong scapular na suot nila. So, naisip ko din, habang nag-uusap po tayo about Sacred Heart, I know na pinagdarasal nila tayo na hindi part ng mga AP or apostleship or prayer. Familiar ka ba dun, bro, sa apostleship or prayer? Parang isa siyang grupo na pinopularize ng mga Jesuit po, no, na basically, ang alam ko lang sa Apostleship of Prayer talaga is yung morning offering. Yun talaga yung pinaka-main na mention ni Brother Caloy kanina. Which is a very good way of offering all the things that we do as a prayer. Diba? Sabi ni St. Paul, pray without ceasing. So, first instant pa lang, pagising pa lang natin, inalay na natin lahat ng mga activity natin sa araw na yun para sa intentions of the Sacred Heart of Jesus. Parang okay ka na-unite mo yung buong araw mo sa Sacred Heart. So itong scapular na to, it's really just
uniform ng mga ng mga nagde-devotion sa Sacred Heart, lalo na sa Apostleship of Prayer. So linawin natin, uniform, hindi agimat. Oo, yeah. Anting-anting. Anting-anting. Kasi parang panlabas lang siya na simbolo kung ano ang ginagawa natin sa panloob. Ah. So yung pag-unite natin ng lahat ng ginagawa natin sa Sacred Heart, ito yung physical na manifestation nun. At isa pang bagay dun sa Apostleship of Prayer is every month meron silang special intention na galing sa Santo Papa. So para sa buwan ng Hunyo 2025, ang intention ng mga kapatid natin sa Apostleship of Prayer ay that the world might grow in compassion. So sabi ng Santo Papa, let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from His heart learn to have compassion on the world. So, biruin nyo, every day, merong milyon-milyong mga Katoliko na nagdadasal para doon. Hindi natin sila nakikita, hindi natin sila kilala, pero pinagdadasal nila tayo. So, yun yung... Pero pag nakita natin to, alam na natin na, oy, Oh, yes. Okay. Siguro banggitin ko lang rin, meron din kasing isa pang scapular of the Sacred Heart. Ito naman ay nanggaling dun sa apparition sa Pellevoisin sa France noong 1876. Nangyari dito si Estelle Faget, isa siyang domestic servant. Nagpakita sa kanya ang ating mahal na ina several times. And dun sa during the apparitions, nag-request si Mama Mary nitong scapular of the Sacred Heart. At sabi niya, gusto niya na isuot ng mga tao itong scapular of the Sacred Heart, and they should all strive to make reparation for the outrages my son is subjected to in the sacrament of his love. See the graces that will be poured forth on those who will wear it with confidence and help you to spread this devotion. So yung scapular of the Sacred Heart na galing sa France, o sa apparitions of Pellevoisin, ang specific objective niya is to encourage people to make reparation para dun sa mga kasalanan laban sa Eucharistia o laban sa Blessed Sacrament. Yung mga sacrileges na ginagawa sa Holy Communion, yung mga unworthy communions, yung mga nangungumunyon ng may kasalanan mortal, yung mga pagbabastos sa ostya na medyo madalas mangyari. So, yun ang specific na intention behind the scapular of the Sacred Heart. And in turn, nangako si Mama Mary that if you wear the Sacred Heart scapular and you do that reparations for the offenses against the Blessed Sacrament, you're going to have an outpouring of graces. Sarap pakinggan, no? So kung meron man tayong dapat i-wear o magkaroon ng confidence this month of June or magkaroon ng pride this month of June, dapat ito ang devotion to the Sacred Heart, di ba? Amen? Amen. So June talaga is a month for the Sacred Heart of Jesus. That's a clarification, ha? Yes, apo. I might add, para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, we're actually about to finish what is called the Jubilee of the Sacred Heart na nag-umpisa noong December 27, 2023 at matatapos June 27, 2025 bilang 350th anniversary ng mga apparitions ng Sacred Heart to Saint Margaret Mary. Kaya hanggang June 27, we're actually in a Jubilee year in honor of the Sacred Heart. Ang nangyari lang kasi, nagkasabay siya with the ordinary Jubilee of 2025. So, medyo nasapawan siya, hindi siya masyado nabibigyan ng pansin. But we are still in the Jubilee of the Sacred Heart, so you have until June 27 to renew your devotion to the Sacred Heart. Amen. June 27, of course, is the feast day of the Sacred Heart this year. So meron pa tayong opportunity to revive or renew our devotion to the Sacred Heart or to start a devotion to the Sacred Heart bilang paggunita ng Jubilee year. And in a way, our episode itself is our way of marking this Jubilee. Yes. So, suggest ko din kapag may mga parishes or chapel kayo na may Sacred Heart,
pwede kayong umattend ng 9 days novena, di ba? At least for the, kung gusto niyo ulit magkaroon ng devotion, kagaya sinabi ni Brother Kalag, mag-start ulit ng devotion sa Sacred Heart of Jesus. 9 days lang before the feast day, June 27. At siguro, another way para mag-start sa devotion natin sa Sacred Heart, meron kasing encyclical letter si Pope Francis na medyo hindi napansin. Nirelease noong October 2024. Ang title ay Dilexit Nos. So pwede natin yung mahanap sa Vatican website. Basahin natin, marami siyang reflection doon tungkol sa puso, tungkol sa devotion to the Sacred Heart. So very nice na introduction. And yun nga, another way is through the communion of reparation activity practice. It's a night of sacrifice, but at the same time, reparation of the sins ng offer natin para sa pagkokonsole ng Sacred Heart of Jesus. So, it's a good devotion also. Yes. Anything you want to say, bro? Kasi parehas na tayong ano eh. Ako, personally, ngayon ako nagka-idea, deep meaning about the Sacred Heart. Ang galing. At least meron akong ibang dadagdag sa aking devotion life. So it's not too late. Hindi Diba? lang tayo basta nagkukwentuhan, may natutunan din tayo. Yes, amen. Syempre, magkakaroon din ng sa mga nanonood sa atin, no? Baka tulong ito to have a devotion to the Sacred Heart of Jesus para masulat yung pangalan namin sa puso ni Star. So, it's a part of charity. Yes. Yung pala yun. So lahat naman tayo nakasulat sa pangalan sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. At gusto ko lang siguro just a little bit about the Sacred Heart of the Divine Mercy. Kasi minsan nagtatanong yung mga tao, ang Sacred Heart of Divine Mercy ba magkasalungat ba yan o magkaaway yan? The answer to that is they are complementary. They are different devotions, pero they're complementary. Yung Divine Mercy is more on the focus niya is the mercy of God. The mercy of God is an attribute of God. But at the same time, meron siyang connection sa Sacred Heart. Doon na lang sa 3 o'clock prayer Yes. Nakalagay na, oh, blood and water, which flowed from the heart of Jesus. flowed from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. So, kinoconnect doon. Yung fountain of mercy galing sa puso ni Jesus. And even in the Divine Mercy image, makita mo yung rays of yung white and red na rays, the blood and the water, they come from the heart area. So even though the heart is not explicitly shown dun sa image ng Divine Mercy, I think everyone naman can see, galing sa puso, galing sa puso yung blood and water because that actually refers to the blood and water that flowed Yes. forth from the heart of Jesus. So wag pa awayin ng dalawang devotion. Ayusin lang po sila. Yun. So siguro pinakamagandang paraan upang tapusin natin yung episode natin ngayon is to pray this new prayer sinulat ng ating Santo Papa Pope Leo XIV. Sige, magdasal tayo mga kapatid sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, I come to your tender heart today, to you who have words that set my heart ablaze, to you who pour out compassion on the little ones and the poor, on those who suffer, and on all human miseries. I desire to know you more, to contemplate you in the gospel, to be with you and learn from you, and from the charity with which you allowed yourself to be touched by all forms of poverty. You showed us, Father's love by loving us without measure and with your divine and human heart. Grant all your children the grace of encountering you, change, shape, and transform our plans so that we seek only you in every circumstance. In prayer, in work, in encounters, and in our daily routine. From this encounter, send us out on mission, a mission of compassion for the world, in which you are the source from which all consolation flows. Amen. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So grabe, ang dami. Hindi kulang yung siguro mga ilang araw tayo mag-uusap. Sobrang daming pag-uusapan about sa devotion sa Sacred Heart. So once again, sa mga viewers po namin, maraming salamat. I'm Jen Lindo, together with my brothers from the Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao, Quezon City, together with Brother Christian Ang, and sa ating magaling na Catholic apologist na si Brother Kaloy Palad. Sir, maraming salamat po. Palapakan, ang ganda mo yung video. Si Brother Christian.
Alright, so ang susunod nating topic for our next session would be Saint Maria Goretti and other saints. It's a topic of purity na nagiging atake sa ating mga youths nowadays because the kalaban natin is very crafty and the attack is about purity. So, magandang pag-usapan natin to next topic. So, we would wait for you again dito sa Catechutes. Thank you ETV and Philippines for having us. And see you next topic. You're watching ETVN Philippines.